Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay ika-18 ng Hulyo, July 18, 2021 at tayo po ay magsasagawa ng ating pong pananambahan. At sa ating pong panimula, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na kami nagpapasalamat na kami ay iyong idinako upang ikaw ay aming sambahin, paglingkuran, pasalamatan at papurihan. At tunay nga po dalangin kong patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Tunay nga pong sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus, kami hinugasan at nilinis. At ang hiling namin tunay nga po sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na kami kay kasamahin upang marapatin kaming gumanap ng aming pong pananambahang ito. Dalangin ko po na ikaw ang patuloy na gumabay sa bawat isa. Ikubli mo lamang po kami sa iyong presensya. Hindi ang aming kahinaan ang makita, kundi ang iyong kalakasan. Dalangin ko po na kami mapanuto sa iyong mga salita at ang lahat ng ito'y aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus na siya naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa ating pong dakilang Diyos. At ngayon po ay buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan mula po sa aklat po ng Pilipos. Pilipos Kapitulo 2, mga talatang 25 hanggang 30. Philippians chapter 2, beginning verse 25 up to verse 30. Ang sabi po niya sa talatang 25 bilang panimula, ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epaprodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Siya nga'y sinugo kong may malaking pagpipilit upang pagkitang muli ninyo sa Kanya, kayo'y mangagalak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayon ay papurihan ninyo. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. At bilang tugon natin, pakinggan po natin ang Gloria Patri. Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mula po sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2, mga talatang 25 hanggang 30. Bagaman, ang ating pong naiiwan pang mga talata sa aklat po ng Hebreo ay mula po doon sa talatang 31 hanggang 40 at sa susunod pong talakayan natin sa huling linggo ng Hulyo, yun po ang ating tatalakayin. Dadapwat, minarapat kong talakayin ang Pilipos Kapitulo 2, talatang 25 hanggang 30, una, sapagkat ito po'y napapanahon. Pangalawa, upang makita po natin kung gaano karugdob ang paglilingkod ni Epaprodito sa pagtuwang niya kay Pablo.
Ang teksto pong ito ay ibinahagi din po sa amin ng ating kamanggagawa, Pastor E.J. Del Mundo, at nais ko pong hingin ang kanyang kapahintulutan upang gamitin pong muli itong ating tekstong ito, dadapot sa ibang pamagat at sa ibang mga puntuhin ng pananampalatayang Kristiyano. Ang ating pong pamagat sa ating pong pag-uusap ngayon, ang katangian ng tunay na Kristiyano. Ang katangian ng tunay na Kristiyano. Bilang buod, ito po ay isinulat upang nang sa gayon ay maging hamon sa bawat isang mananampalataya noon at ngayon. Partikular noon sa mga taga-Pilipos at gayon din naman sa ngayon sa atin na tayo ay dapat na magpatuloy sa ating paglilingkod anuman ang maging kapalit nito. Yun po yung ating buod. At sa ating pong katanungan, ano ang katangian ng tunay na Kristiyano? Sa panimula po ng ating pag-uusap ay isinugo po ng Apostol San Pablo, una po si Timoteo. Isinugo po niya upang nang sa gayon ay magulat at magbigay ng kanyang malasakit doon po sa mga mananampalataya. At ito po'y mababasa po natin mula sa talatang 19 po ng Pilipos 2 hanggang sa talatang 24 at babasahin ko po sa ating lahat. Dadapot inasahan ko sa Panginoong Hesus sa suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguin madali pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. Dadapot umaasa ako sa Panginoon na siya'y makararating din naman akong madali. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon bilang ating panimula. Una po, isinugo po ng Apostol San Pablo ito pong si Timoteo upang magbigay ulat. Sino po ba si Timoteo? Si Timoteo po ang anak sa pananampalataya nitong si Apostol Pablo. So ang kanya pong tagapagturo ay si Pablo at tunay nga pong napanuto itong si Timoteo kay Apostol Pablo. At ang kanyang kaisipan ay kagaya din po ng kaisipan ng Apostol Pablo. At ang kanyang layunin ay kagaya din ng layunin ng Apostol Pablo, ang maipalaganap po ang mabuting balita. Kaya nga, sinabi po niya rito na sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na nagmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. So, ibig sabihin, naparoon siya sa iglesia ng Pilipos bilang pagmamalasakit na kung saan ang liham na sirkular ng Apostol Pablo ay kanyang ipinabatid upang nang sa gayon lalo silang magsitatag. Ang kaisipan ni Timoteo ay kagaya ng kaisipan ni Pablo na mapatatag sa pamamagitan ng mabuting balita ang bawat mananampalataya noon at ngayon. At hindi lamang po ito, kundi sinabi pa rin ng Apostol San Pablo, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Hindi po niya sinabing kay, kundi ni. So, ang ibig sabihin po nito, yung faith in Christ na tinanggap po ng mga mananampalataya ay nababalungan. Pag sinabing nababalungan ay nababalutan o natatabingan. Ano po yung tumatabing sa kaloob na pananampalataya? Yung pong sariling gusto, yung sariling kalooban, yung sariling nasa ng laman, yung mga halay ng sanlibutan, yung mga kalayawan ng mundo.
So ito po yung tinutukoy niya na kung saan maging ang mga mananampalataya noon at ngayon, ang iniisip nila ay ang ukol sa sarili. Hindi po doon sa ukol kay Kristo. Malinaw po yung sinabi ng Apostol San Pablo sa unang Korinto 11:1, tularan ninyo ako kung papaanong tinularan ko si Kristo. So dito makikita po natin na ang tunay na Kristiyano ay naghahangad ng mga bagay na ukol sa Panginoong Hesus at hindi po sa mga bagay na ukol sa kanyang sarili. Hindi po siya naghahangad ng mga kaginhawahan na panandalian, kundi naghahangad po siya ng gantimpalang walang hanggan na ang magdudulot ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sinabi niya rito na itong si Timoteo ay sinubok siya, na tunay nga pong sa kanyang paglilingkod ay naglingkod siya na gaya ng isang anak sa ama. Kung papaano po yung isang anak ay nagmamahal sa ama at hindi niya dinudustahan ang pangalan ng kanyang ama sa laman, yun po yung tinutukoy ni Apostol San Pablo na kailanman hindi po siya napahiya dahil si Timoteo po ay tunay nga pong mahusay, tunay nga pong mapagkakatiwalaan, tunay nga pong ganap ang kanyang pag-iisip sa kabila ng kanyang kabataan na naglilingkod siyang kasama sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Sa makatuwid ang paglilingkod, wala po sa edad. Maging ikaw man ay kabataan o ikaw ay matanda na, ay tunay nga pong ang mahalaga nito, meron kang pagkataong ganap. Kaya nga may kasabihan, madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Sapagkat kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat maging tunay kang taong ganap dahil kay Kristo Jesus na ang layunin mo ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita o ng Ebanghelyo. Ito po yung katangian ni Timoteo. Siya nga ang aking inaasahang suguin na madali, sabi niya. So, ibig sabihin, siya po yung isang klase po ng kanya pong tinuruan na laging handa. Na kung saan, kahit saan niya ito padala, ay wala pong reklamo. Siya po ay nakahandang sumunod kay Pablo. Kung ipapadala siya sa bundok, kung ipapadala siya sa kapatagan, kung ipapadala siya sa magulo o mahusay na lugar, hindi po siya nagrereklamo, kundi siya po'y sumusunod. Kaya nga po sa military, meron pong batas na obey before you complain, no? Ang tungkulin mo lang ay sumunod at wala kang karapatan na tumutol sa iyong mga superior na nag-uutos sa iyo, no? Kaya nga po, sa verse 24, sabi niya, dapat umaasa ko sa Panginoon. So, yung kanyang blessed hope in Christ alone, no? Na di ay makararating din naman akong madali. Kasi nga po, nandoon siya sa kanyang pagkaka-house arrest doon po sa Roma. So, hali po kayo at pag-aralan po natin ang kadugtong po nito. Walang dilitiba, kundi ang buhay po ni Epapras o ni Epaprodito, no? So si Epaprodito, isang tao lang po, ano ho? Siya po yung founder ng local church doon po sa Colossians na nag-aral din po sa pamamagitan ng pagtuturo ng Apostol San Pablo. At ito nga po pinamagatan nating ang katangian ng tunay na Kristiyano. So ngayon po, ano po ba yung katangian ng tunay na Kristiyano? Papaanong masasabi mo na ikaw ay talagang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo? Unang punto po natin sa verse 25, ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epaprodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. So, ang unang punto po natin, walang takot sa pagtuwang sa kapwa manggagawa. Walang takot sa pagtuwang sa kapwa manggagawa. Tunay nga po na ito pong si Epaprodito ay isinugo po ng Church of Philippi na pinapunta po kay Paul na nandun po sa Rome na naka-house arrest nung panahon. At ito pong si Pablo ay tunay nga pong inuusig
dahil po sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Tingnan po ninyo yung kanyang pagtuwang nitong si Epaprodito. Siya po'y hindi natakot na puntahan si Pablo kahit nakabilanggo at dalhin yung tulong ng mga taga-Pilipay. Una po sa lahat, kapag ang isang tao ay hinatulan, ay maaari kang madamay doon sa kanyang pagkabilanggo. Maaring damputin ka din at i-house arrest, maaring higit pa doon o talagang mas dumaan doon sa isang masalimuot na pangyayari dahil ang pupuntahan mo ay isang bilanggo. Pero ganun man, hindi po ito inalintana, hindi po ito pinangilagan ni Epaprodito. Kaya nga, tinawag siya ni Pablo na aking kapatid. So itong pagtawag po niya sa kanyang aking kapatid, ito po ay isang identity na ikinakabit ni Pablo kay Epaprodito as legitimate adopted son of God. Siya po ay lehitimong ampun na anak ng Diyos. Kung papaanong tayo po inampon at si Pablo inampon, so ikinabit po niya yon kay Epaprodito na siya po ay kapatid niya. Hindi lamang po doon sa spiritual na kalagayan, kundi itinuturing niyang tunay na kapatid. Ano ho? At bukod po doon, itinuring niyang tunay na kapatid sapagkat kaisa siya sa damdamin. Kasi kahit dumadalo sa simbahan, kung hindi mo kaisa sa damdamin, ay hindi mo maidudugtong yung salitang kapatid. No? Bukod doon, kaisang isip. Kahit sabihin mong matagal na sa Panginoon, na nagsasabing Panginoon, Panginoon, eh tunay nga po kung hindi siya kaisang isip, hindi po na-renewed yung mind, eh hindi mo pwedeng idugtong yung salitang kapatid. Kaya nga sabi doon sa Matthew 7:21, di ba? Lahat naman tumatawag ng Panginoon, Panginoon, pero malinaw ang sinabi, hindi lahat paroroon sa kaharian ng langit, no? Kaya nga, itong si Epaprodito, tiyak na tiyak yung kanyang identity as the brother in Christ. Pagbalibaligtarin mo man ang sitwasyon, hindi pa rin niya bibitawan ang kanyang pagsunod kay Kristo Jesus. Hindi pa rin niya bibitawan ang pagtuwang kay Pablo bilang kanyang kapwa kamanggagawa. No? Pangalawa, idinugtong din ni Pablo yung isang identity na kamanggagawa or co-minister. Ano ho? Sapagkat ang kanyang layunin at layunin ni Epaprodito ay iisa. Ano po yung layunin yon? Maipalaganap ang mabuting balita. Kaya nga po pagbabalikan mo sa aklat ng Kolosas, sa kabila po ng mga pag-uusig, ay tunay nga pong itinayo ang isang local church through Epaphroditus, through Epapras. Na tunay nga pong naging kapwa kamanggagawa siya sa pagpapalaganap po ng mabuting balita kahit po marami pong mga iba't ibang maling turon naglipa na, ay hindi po kailanman sila bumitaw doon sa kanilang pananampalataya na ibinahagi ng mga apostol para po sa ikaliligtas. At bukod po doon, tinawag din po siya ni Pablo na kawal. Ibig sabihin po nito, siya po ay kaisa sa pakikibaka, kaisa sa simulain, o yung tinatawag po nating Christian ideology. Ano po? Yung po kasing simulain ng pakikibaka, yung iba, sa larangan ng revolusyon. Pero tayo naman po, nakikibaka tayo sa larangan ng hukbong spiritual ng kadiliman. Mas matindi, ano ho? Sapagkat ang pinaglalaban po natin, hindi po yung social acceptance, hindi lamang yung social mobilization, kundi ang pinaglalaban po natin ay yung pong emancipation, yung pong tinatawag po nating pagliligtas ng Diyos mula po sa pagkaapi, mula po doon sa pagkagapos sa kasalanan, ang tao po ay magkaroon ng kanyang ugnayan sa Diyos. So ito po yung simulain na tinitindigan ng isang tunay na manggagawa, na kung saan bilang isang kawal, ang isa mong paa ay nasa hukay at ang isa mong paa ay nasa buhay. Kaya nga po, ang tawag po ng ibang mga teologo rito, yung suicidal mission, no?
Kasi pag ikaw ay pumunta sa isang misyon, kasama mo buong pamilya mo, kasama mo ang anak mo, naroon po na talagang tunay nga pong aasa ka sa Diyos. Kasi bilang isang kawal, nakikipaglaban ka, nakikipagdigma kang espiritual laban po sa kuta ng kaaway. Kaya nga po makikita po natin dito na yung pong identity bilang isang kawal na idinugtong ni Pablo kay Epaprodito ay isang subok na titulo na kung saan ano man ang mangyari, hindi titigil sa pakikibakang espiritual itong si Epaprodito. Na tunay nga pong maging katumbas man ito ng kanyang buhay, titindig siya bilang kawal ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi niya, at inyong sugo, dahil ipinadala nga sa kanya, no? Isipin mo, lalakbayin niya mula sa Pilipos hanggang Roma. Pagdating doon sa Roma, ang dadatnan niya bilanggo. So siya din, pwede siyang akusahan ngayon ng subversibo na nakikipagsabuatan sa bilanggo. At pwede rin po siyang makulong, pero hindi niya inalintana yon. No? At ang isa pang katangian na idinugtong ni Pablo sa kanya, katiwala. Yung steward. So dito makikita po natin bilang isang katiwala, siya po yung nagsusustain nung needs ni Paul. No? Hindi lamang po financially, hindi lamang po materially, kundi spiritually, siya po yung nag-i-encourage kay Pablo. Kaya napakahalaga po talaga na meron kang kasama sa ministry. Sapagkat ang mga alagad nung talagang sinugo ng Panginoon sa Matthew 10, dala-dalawa, sinugo niya talaga yan, grupo. Kasi nga, kung dumating yung time na nangihina yung isa, merong mag-i-encourage. So, ganito po yung naging papel ni Epaphroditus o ni Epaprodito, na hindi lamang po siya naging isang kapatid, kapwa kamanggagawa, kundi siya po yung naging isang kawal at katiwala para po kay Pablo. So dito makita na po natin na yung pagtuwang po niya kay Pablo, walang halong pagpapa-impress. Hindi po siya nagpapalapad ng papel sa mga taga-Pilipos, kundi talagang taus-puso ang kanya pong pagpunta dun sa Roma upang tuwangan ng kapwa manggagawa. Ngayon, sa ating pong implikasyon, gaano po karugdob yung ating pagtuwang sa manggagawa? Kapag merong mga Bible study na kayo'y sumasama sa manggagawa para makilahok sa pag-aaral ng Biblia. Kapag may prayer meeting na kayo ay sumasama sa manggagawa para magsagawa ng pulong panalanginan. Na sa panahon ng pagdalaw sa mga nanghihina ay paroroon kayo sa manggagawa para maging katuwang sa papanalangin doon sa mga nanghihinang espiritual. So, napakahalaga po nung pagtuwang sa manggagawa na kung saan kaisa kayo sa diwa, kaisa kayo sa kaisipan, kaisa kayo sa pakikibaka, kaisa kayo sa layunin. So, ngayon, kapag hindi ka nagiging kaisa sa alinman sa mga ito, ay nakakalungkot. Sapagkat nakita po natin yung unang katangian ng isang tunay na Kristiyano, walang takot sa pagtuwang sa manggagawa. Si Epaprodito, napakalayo ng nilakbay, pero tumuwang siya sa manggagawa. Sana po yung pong pagtuwang natin sa manggagawa ay hindi po natin iwaglit sa puso natin. Tuwangan po natin sila sa pamamagitan po ng ating mga panalangin at pagsuporta po sa mga gawain po ng simbahan. Kasi po yung gawain po o ministry ng church, hindi naman po yan sa tao, kundi yan po ay sa Diyos. Kaya nga itong si Epaprodito ay tumutuwang kay Pablo, hindi niya ginagawa yon para sa tao. Ginagawa niya ang paglilingkod na ito para sa Diyos. No? Kaya nga po napakahalaga po noon na taglayin natin yung unang katangian, walang takot sa pagtuwang sa manggagawa. No po? So, pangalawang punto po natin doon po sa verse 26 hanggang doon sa verse 27. Sabi po niya, yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw
sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. So dito makikita po natin ang ating pangalawang punto, walang takot sa pagsuong sa karamdaman at kamatayan. Walang takot sa pagsuong sa karamdaman at kamatayan. So ito po yung pangalawang katangian ng tunay na Kristiyano. Makita natin si Epapras o si Epaprodito na sa kanya pong pagparoon kay Pablo, siya po ay nagkasakit. At noong pong panahon, yung pong sakit na nararanasan po nila, karamihan malaria. Dahil po doon sa paglalakbay po nila, minsan may mga insekto na dumadapo sa balat. So nagkakaroon po sila ng ganung karamdaman. Maging si Pablo sa 2 Korinto 12, binanggit din niya yung karamdamang ito na nagsisilbing pamalo ni Satanas. No? Yung po kasing malabo yung mata ni Paul nung siya'y pinagaling, hindi yung linaw na linaw, no? So yung sa Galatians 6:11 na ako ang sumulat nito ay totoo naman yon na medyo malabo po yung mata niya, pero ang tinutukoy talaga na sinasabi niyang pamalo ni Satanas ay ang isang tinitingnang anggulo ng mga nag-aaral sa Biblia ay walang dilit iba kundi yung karamdaman, no? So yung karamdaman po ito na tinutukoy, possible isa sa mga ito malaria, no? So ngayon pag ikinonekta po natin sa panahon po natin ngayon, meron pong sakit na lumalaganap. At tunay nga po, tayo po mga Christian, hindi po excuse. Hindi po tayo makakaiwas sa karamdaman. Pwede kang magkasipon, pwede kang magkaubo, pwede kang lagnatin, pwede kang magkabulutong, pwede kang magkatigdas. Lahat po ng yan posible. At dito makikita nga po natin na si Epapras, nagkasakit siya. At yung pong sakit po niyang ito, sa verse 27, ay malapit na sa kamatayan. So, ibig sabihin, hindi po basta-basta na sakit, kundi halos ikamatay niya yung sakit. May kukumpara nga natin sa nararanasan nating pandemya ngayon, na nakita po natin ang daming mga manggagawang namatay. No? Di lamang po yan, madaming mga Kristiyanong dinadapuan ng karamdamang ito, at maging ako man, tinamaan din ng ganitong karamdaman. Maging ang iba nating mga kapatid, tinamaan din po ng ganitong karamdaman na halos ikamatay nila. Nagte-text sila sa akin na nagkaroon sila ng pneumonia, na-confine na sila, na-quarantine sila. So, lahat po nito ay isang pangyayaring hindi natin maiwasan. Pero tingnan natin, itong si Epapras na nagkasakit siya, nag-aalala siya sa mga taga-Pilipay. Naranasan na po ba ninyo yung nag-aalala ka sa mga nag-aalala sa'yo? So, inaalala siya ng mga taga-Pilipos nung mabalitaan nilang nagkasakit siya. Inaalala din niya yung mga taga-Pilipos na nag-aalala sa kanya. Ang hirap nun. Inaalala ka at ikaw man nag-aalala sa mga nag-aalala sa iyo. So isang bagay pong makikita natin dito, meron po silang concern, meron po silang malasakit sa isa't isa. Ang nakakalungkot dito, yung nagkasakit ka, ni walang nag-alala, ni wala nang nangumusta, no? Ni wala nang nakaalala. So yun po ang isang masaklap na yugto, no? Pero sila, nung mabalitaan nilang nagkasakit, itong si Epaprodito, nag-alala sila. Ngayon tayo, gaano tayo nag-aalala dun sa mga nagkakaroon ng karamdaman? Gaano natin sila pinapanalangin? O baka naman dahil sa nabalitaan nating may sakit, pinandidirihan natin. Mga kapatid, ang pandemyang ito hindi po nakapandidiri. Actually, mas matindi pa po yung ketong na ang ginawa nga po ni
Mother Teresa, gagamitin po natin yung term na yon dahil yun ang tawag sa kanya. So, ang ginawa nga niya, bumisita siya dun sa mga may ketungin hanggang sa nahawa siya ng ketong. Nagturo siya ng bumasa at sumulat. Hindi siya nandiri. At ganun din si Francis of Assisi, ganun din, na nung una nga, akala nila ang tumubo sa kanya ay stigmata, yung sugat ni Kristo. Pero nung magbabandang huli, napatunayan nila na hindi stigmata, kundi ketong pala ang tumubo sa kanya, no? Dahil po sa pagmamalasakit niya sa mga may ketungin. Pero tayo minsan ang nakalulungkot, pag kahit na kapwa natin na kapamilya, pag nabalitaan natin may COVID, pinandidirihan natin. Natatakot tayo. Dahil natatakot tayong mahawa ng COVID. Pero hindi po ganoon, kundi bagkus ito pong si Epapras, makikita mo yung kanyang karamdaman ay halos humantong sa kamatayan, halos maghingalo. Pero ganun man, sinuong po niya ang karamdaman at kamatayan. Mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po yung puro sarap. Hindi po yung sabihin natin hindi po tayo dadapuan ng karamdaman. Dadapuan po tayo. Pero ang isang bagay na mapapatunayan mo rito kung ikaw ay tunay na Kristiyano, susuungin mo maging ang karamdaman at kamatayan. Hindi ka matatakot. Kaya dito makikita mo, ngunit kinahabagan siya ng Diyos, sabi ni Pablo doon sa verse 27. So ano po yung habag na tinutukoy pong yon? In-extend ng God, in-extend ng Diyos ang buhay ni Epapras. Hindi lang si Epapras, ang sabi pa nga dito ni Pablo, kundi siya din. In-extend din yung kanyang buhay. Ganun po ang habag ng Panginoon. Alam po ninyo, nung maranasan ko na ako'y naratay sa banig ng karamdaman, talagang tanggap ko na ako'y papanaw na. Pero salamat sa Diyos, kinahabagan ako at ako'y gumaling. Gumaling ako dahil po sa kanyang biyaya. Tunay nga pong ang kinalungkot ko noon, yung iwanan kayo na ang iba sa atin ay hindi pa ganun katatag. Kaya nga po, nung panahong yaon, ako'y nanalangin sa Diyos na i-extend pa ang aking buhay upang ako'y makapaglingkod pa sa Kanya. At pinugon naman ito ng Panginoon, no? At ang isa pang testimonya yan, yung nangyari sa ating kapatid, si Ate Bismin, na kung saan nagka-pneumonia siya, pero sabi nga niya, umiyak siya sa Panginoon. At ang sabi niya, kailangan pa siya ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo, na gusto niyang sila'y makasama niya sa paglilingkod sa Panginoon, in-extend ng Panginoon yung kanyang buhay. Kaya po napakarami mga magulang at mga kapatid, na talagang ang karamdaman ay kakambal ng mundong ito. At bilang Kristiyanong nasa mundong ito, hindi po tayo excuse, hindi po tayo makakaiwas sa karamdaman ito. Ngayon, maaari itanong ninyo, nagkaroon ng karamdaman si Epaprodito, bakit hindi siya pinanalangin ni Pablo at pinatungan ng kamay para gumaling? Hindi po ba sa Book of Acts, chapter 20, si Apostle Paul ay nagpapatong ng kamay, gumagaling ang may karamdaman, lumalahay sa mga demonyo. Una po sa lahat, hindi lamang po si Epaprodito ang nagkasakit, maging si Paul nagkasakit din. Pangalawa, ginawa ito ng Panginoon upang huwag silang maging mayabang. Ang totoo niyan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na magkasakit tayo para hindi tayo magyabang. Kasi minsan, akala natin, ang Christian, supernatural lahat ang galaw niya. No? Para bang minsan, ang tingin ng iba sa sarili nila ay kahawig na ng Diyos. No? Na kung saan wala silang ginawa, kundi mga healing ministry, di ba? Yung iba ay scripted. Di naman natin sinasabing hindi nagpapagaling ang Diyos. Pero talagang yung iba, ginawang hanap buhay, scripted naman talaga. No? At bukod po doon, ang kalalagayan po ng kapatid na Epapras, doon sa kanyang karamdamang yun, pinahintulutan ng Diyos upang subukin ang kanyang pananampalataya.
So, ibig sabihin po noon, ang Diyos ang nagpahintulot na magkaroon siya ng karamdaman. Bakit? Unang-una, galing siya sa lupa. Kaya nga, ikaw, kapag nagkakasakit, huwag mong questionin ang Diyos kasi bilang galing tayo sa lupa, tutubo ang anumang karamdaman na gustong tumubo. Wala ho tayong magagawa doon. Ang mahalaga rito, maligtasan natin yung isang karamdamang pumapatay, yung karamdamang espiritual. Yun ang delikado. Kasi kapag nagkaroon ka ng karamdamang espiritual, ang ibig sabihin nun, akala mo magaling ka, akala mo totoong Kristiyano, pero hindi niya tinataglay ang mga katangiang Kristiyano, delikado yun. No po? Para bang naging head knowledge lang ang pagiging Christian mo, pero hindi naman sa buhay, delikado po yun, sapagkat pwede kang dalhin yan sa kapahamakan. Pero, ang tunay na Kristiyano, mapasuong ka man sa karamdaman, mapasuong ka man sa kamatayan, hindi ka takot. Kasi bakit? Alam mo, ligtas ka. Diba? At ang isang katotohanan dito, gumaling ka man, magkakasakit ka pa rin. Wala namang nagtestimonya na gumaling sa isang karamdaman, hindi na siya nagkaroon pa ng iba pang karamdaman. So, ang karamdaman po, hindi po makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Maging ang kamatayan, hindi po makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya nga po itong si Epaprodito, sinuong man niya ang karamdaman at kamatayan, hindi po niya ito inalintana. No? Kaya dito makita natin, kinahabagan siya ng Diyos. Kaya nga po dito, sabi sa verse 28, siya ngayon sinugo kong may malaking pagpipilit upang pagkakitang muli ninyo sa Kanya, kayo'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. So, pinabalik ni Pablo. Pinabalik ni Pablo si Epaprodito sa Pilipos. Kasi bakit? Para yung mga taga-Pilipos na nag-aalala sa kalagayan ni Epaprodito at ni Pablo, ay magkaroon po ng kagalakan. Kaya nga po, naranasan natin yung mga taong nag-aalala sa atin pag nakita tayo na gumaling, galak na galak din sila, nakikigalak din sila sapagkat tayo nakasurvive sa ating karamdaman. Po. Ganon din naman po sa panahon nila Pablo at ni Epaprodito, nung kanyang pabalikin si Epaprodito doon sa Pilipos, upang magalak ang mga taga-Pilipos at si Pablo naman mabawasan yung kanyang kalumbayan kasi pare-pareho silang nag-aalala. Inaalala ni Pablo si Epaprodito dahil nagkasakit, inaalala ni Epaprodito ang mga taga-Pilipos, inaalala naman ng mga taga-Pilipos si Epaprodito at si Pablo. So, yun po yung isang bagay na kung saan nagkakaroon ng bigatin sa loob. Kaya ang ginawa niya, pinabalik niya. Para nang sa gayon, makita siya ng mga taga-Pilipos at maisaysay niya, maikwento niya, yung kahabagan ng Diyos na ginawa sa kanila. Alam niyo mga kapatid, kahit marami kang pera at maraming doktor, kapag hindi mo pinagpasa Diyos ang buhay mo, pwede kang mamatay talaga sa karamdaman. Meron nga, namatay sa tetano, pero may pera. May kilala po akong ganoon, no? Na kung saan ay napabayaan po yung kanyang sugat at tetano yung ikinamatay, pero may pera. May namatay po sa pako. Isang construction worker na nagpupukpok at isinusubo niya yung maliit na pako dahil yun ang kanyang mannerism. Nung ginulat siya, nalunok niya yung pako, namatay. May kilala din po akong ikinamatay niya ay pustisyo dahil biglang nag-blackout, nawalan ng kuryente. Sa pagnguya niya, pati pustisyo nanguya niya. So, ang nangyari, nung malunok, naging sanhi ng kanyang karamdaman at ikinamatay niya. Totoong kwento po yan. At dito makikita natin na ang pag-asa natin ng Diyos, yung kahabagan niya tayo. Kaya nga po, kahit sabihin natin may bakuna, may doktor, okay po yan, meron kang pananalapi, okay yan. Pero ang totoo niyan, ang kahabagan at kagalingan nasa ating Panginoong Diyos.
Siya lamang po ang makapag-e-extend ng buhay natin. Mga kapatid, pag ikaw ay naging tapat na tagapaglingkod ng Diyos, kagaya ni Epaprodito at Pablo, i-extend ng Diyos ang buhay mo. Ngayon, kabaligtaran nun, kapag ikaw ay hindi naging tapat sa ministeryo, pwede kang pauwiin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ipanalangin natin sa Panginoon, Panginoon, kahabagan mo kami, kaawaan mo kami. Yan ang lagi nating idalangin sa Kanya. So, ang isang katotohanan na makikita natin dito sa ating pangalawang punto, ano man ang suungin mo, kamatayan man, karamdaman man, hindi ka nito maihiwalay kay Kristo Jesus. No one can separate us from the love of God. And then, dun po sa verse 29 to 30, pangatlong punto po natin, tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak, at ang gayon ay papurihan ninyo, sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo, ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. So dito makikita po natin yung pangungusap ng Apostol San Pablo patungkol po dun sa pangatlong katangian ng tunay na Kristiyano. Ano po yung pangatlo? Walang pangamba sa paglilingkod kay Kristo. Yung unang punto po natin na katangian ng tunay na Kristiyano, walang takot sa pagtuwang sa kapwa manggagawa. Pangalawa, walang takot sa pagsuong sa karamdaman at kamatayan. At ang pangatlo, walang pangamba sa paglilingkod kay Kristo Jesus. Bakit po walang pangamba? Unang-una, ang ating Panginoong Yesus ang ating maestro. Kaya nga sabi niya rito, tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak. So, pasalamatan natin ng Diyos na itong si Epaprodito na nagkasakit, pinagaling ng Diyos. In-extend niya yung buhay niya para sa church. Pasalamatan ng Panginoon. Kaya nga, ganun din po tayo. Dapat nakita natin yung isang kapatid na pinagaling ng Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos dahil in-extend ang buhay niya. No? At ang gayon ay papurihan ninyo. Ang ibig sabihin, magbigay pasalamat at papuri tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Lagi natin siyang pasalamatan. No? Na Diyos ko, salamat po na kahit nagkasakit ang aming kapatid, pinagaling mo. Kahit nagkasakit po ang aking anak, pinagaling mo. Kahit na nagkasakit ang aking asawa, pinagaling mo. No? So, lagi pong ganoon. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. And then, dun sa verse 30, sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo. So, ibig sabihin, yung ministry niya kay Christ, na ininvest niya yung buhay niya, nung inilagay niya kay Kristo yung buhay niya, anong nangyari? Nalapit siya saan? Sa kamatayan. So, nalapit siya doon sa isang karamdaman na sukat ikamatay niya, na isinasapanganib ang kanyang buhay. Sa ibang salin ng inilagay, itinataya. Ano po? Itinataya. So dito, makikita po natin dito, pag sinabi mong itinataya, ini-invest mo yung buhay mo. Saan mo itinataya yung buhay mo? Itinataya mo ba yung buhay mo sa mundo? Pag sa mundo mo itinaya buhay mo, talo ka. Itinataya mo ba yung buhay mo kay Kristo? Pag kay Kristo mo itinaya buhay mo, panalo ka. Kaya nga po dito, makikita mo, yung isinasapanganib o itinataya yung buhay niya kay Kristo, ininvest niya yung life niya kay Christ. Pag ininvest mo yung buhay mo kay Christ, may pakinabang ang buhay mo. Christ in me is to live, to die is to gain. Pero kapag ininvest mo ang buhay mo sa mundo, talo ka. Kaya nga, ang sabi nga ng kasabihan ng mga manunugal, to die is to rest, to play mahjong is the best. No? Yun ang kasabihan ng mga sugarol. Pero, ang kasabihan ng tunay na Kristiyano, Christ in me is to live, to die is to gain. Kaya kapag ininvest mo yung buhay mo kay Kristo, mabuhay at sa mamatay ka, tiyak kang kay Kristo. Panalo ka. Kaya pag ininvest mo yung buhay mo kay Kristo, lahat ng pag-aari mo, ng sarili mo, i-invest mo kay Christ. Ibibigay mo kay Kristo. Sapagkat alam mo, ang katutunguhan mo,
langit na bayan, ang katutunguhan mo ay buhay na walang hanggan. Pero kapag ininvest mo yung paglilingkod mo sa mundo, mapapahamak ka. Kaya nga po, ano ang sabi dun sa Matthew chapter 10? Matthew chapter 10, beginning doon sa verse 36 up to 39. At ito po yung nais ko pong basahin sa bawat isa para makita po natin. Matthew chapter 10, beginning verse 36 up to 39. Sabi po niya, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito at ang nawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. So napakalinaw po. Kapag pinaglingkuran mo mundo, minahal mo yung asawa mo ng higit kay Kristo, minahal mo yung magulang mo ng higit kay Kristo, minahal mo yung anak mo ng higit kay Kristo, hindi ka karapat-dapat. So, anong ibig pong sabihin po nito? Na kung saan, ininvest mo yung life mo sa mundo. Kasi pag mahal mo yung asawa mo, mag-i-invest ka ng material para sa asawa mo, para sa magulang mo, mabigyan mo sila ng kasiyahan. Pero kapag ininvest mo even your material things kay Kristo, para sa ikapagpapalaganap ng mabuting balita, mga kapatid, hindi na sayang ang investment mo. Wala kang kalugi-lugi. Bakit? Sapagkat ininvest mo sa may-ari ng langit at lupa ang buong-buong buhay mo. At dahil diyan, makikinabang ka ng gantimpala sa araw ni Kristo. Kaya nga po, ang paglilingkod kay Kristo, tunay nga po na walang pangamba. No? Kaya yun po yung ating pangatlong katangian sa isang tunay na mananampalatayang Kristiyano, na kung saan bilang isang mananampalatayang Kristiyano ay naroon po na tayo po ay walang anumang pangamba sa paglilingkod, no, sa ating pong Panginoong Hesukristo. So wala po tayong anumang worry sa paglilingkod natin sa Diyos, sapagkat bakit? Dahil ang pinaglilingkuran natin ay walang dilitiba kundi ang Panginoon. At ang tunay nga pong kakulangan ng buhay natin, ang magpupuno nito, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po si Epaprodito, tunay nga po na siya po ay hindi nangambang maglingkod kay Kristo. Bagamat siya po ay tunay nga pong kilalang tao, prominenteng tao, pero ibinigay po niya yung buhay niya sa Panginoon. Kaya nga po mga magulang at mga kapatid, anong ipagmamalaki natin? Ano po yung hindi natin pwedeng ipagkaloob sa Diyos? Si Apostol Pablo po, prominenteng tao, pero ipinagkaloob niya ang buhay niya kay Kristo, ininvest niya yung buhay niya. Ganon din si Epaprodito at ang ibang mga alagad. Tayo po, na mga pangkaraniwang tao, saan natin i-invest ang buhay natin? Bilang tayong mga Kristiyano, dapat ang ating paglilingkod walang pangamba. Kasi po, ang pagkakaroon ng pangamba, kasalanan yan. Kaya nga sinabing, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Sapagkat ang pagkawalan ng tiwala sa Diyos, kasalanan. Pag hindi ka nagtitiwala kay Yahweh. Pag nagtitiwala ka sa tao, sumpain ng sa tao nagtitiwala. Dapat po at pagpalain ng sa Diyos nagtitiwala. Kaya mga magulang at mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, kagaya ni Epaprodito o ni Epapras, dapat tayong magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod. Walang pangamba sa paglilingkod kay Kristo. Opo, kumakaharap po tayo sa isang karamdaman na pwedeng ikamatay, pero tandaan natin, sa mabuhay man tayo at sa mamatay, hindi po tayo maihiwalay nito sa pag-ibig kay Kristo Jesus. Kung meron mang mga karamdaman, may kagalingan din namang nakalaan ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung ating natutunan sa umagang ito? Ano po yung katunayan ng katangiang Kristiyano?
Una, walang takot sa pagtuwang sa kapwa manggagawa. Pangalawa, walang takot sa pagsuong sa karamdaman at kamatayan. Pangatlo, walang pangamba sa paglilingkod kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ang ating pagtuwang sa gawain ng Diyos, lakip ang kanyang patnubay at pag-ibig. Ang ating paglalagak ng ating buhay kay Kristo, lakip ang walang hanggang pag-akay sa atin ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At gayon din naman ang ating walang pangambang paglilingkod kay Kristo Jesus na ating Diyos at tagapagligtas ay lagi nawang mamalagi sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen. Ama naming Diyos, tunay nga po kami nagpapasalamat na ang katangian ng tunay na Kristiyano ay itinuro mo sa amin na dapat kami walang takot sa pagtuwang sa kapwa manggagawa, na kami ay walang takot sa pagsuong sa karamdaman at kamatayan, at walang pangamba sa paglilingkod sa iyo, o aming Panginoong Hesus, sapagkat ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Dalangin ko na tunay nga pong ang tunay na himala ay sumibol sa aming puso't isip na walang dilitiba, na kami iyong pinili, na kami ay tunay nga pong iniingatan mo sa iyong kamay, na ang aming mga pangalan ay isinulat mo sa aklat ng buhay. Tunay nga pong pagpalain mo ang bawat isang nakinig ngayon, at ganoon din sa aming mga kaibigan at kapatiran. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa ating benediksyon. Ngayon sa Kanya na makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan, ng walang batik o anumang dungis, sa Kanya na iisang Diyos na buhay at banal, managana sa atin ang walang hanggang patnubay ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, tatlong persona sa iisang Diyos, ngayon at magpakailan paman. Amen. Ngayon po ay ating pong pakinggan ang ating pong doxolohiya. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Para po sa ating pong mga pagbati, binabati po natin ang Grace Fellowship Church. Grace Fellowship Church sa pamumuno po ni Pastor E.J. Del Mundo, Pastor George Ngan, at ganoon din po ni Dr. Rico Geronimo at ng iba pa nilang mga katuwang na kamanggagawa. At ganoon din po ay binabati ko rin po ang lahat ng mga kapatiran sa San Andres, sa Pandacan, sa Bloomingtreet. Mga kapatid, lagi tayong manangan sa kalakasan ng Diyos. Magpatuloy tayo sa ating paglilingkod at sa ating paghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. At tunay nga po na sa lahat ng mga nakinig ng ating pong broadcast na ito, pagpalain po tayong lahat at nawa po lagi tayong manatili sa presensya po ng kabanalan at kawalang dungis sa patnubay po ng ating Panginoong Diyos. Salamat po, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo.